Nauubos na ang oras ng mga Houthi rebels. Nitong nakaraang linggo lamang, sunod-sunod na military strikes ang isinagawa ng US at UK laban sa mga posisyon ng Houthis sa Yemen. Nawasak ang mga base ng Houthi, lalo na ang kanilang missile launching platforms. Subalit alam ng US at mga kaalyado nito na marami pa ring natitirang missile launching platforms ang militanteng Houthi. Sa bagong pag-atake ng US at UK, halos 17 Houthi rebels ang namatay. Ang mga militanteng rebelding ito ay tinuturing na mga martir ng Houthi movement at nakatanggap pa sila ng maayos na libing. Pinahayag ng Houthi spokesperson na ang ginawang bagong pag-atake ng US at UK ay isang matinding pruweba ng lumulubhang Western aggression laban sa Middle East. Nangyari ang military strike sa Sanaa, kaya hindi ito inaasahan ng mga militanteng Houthis at kanilang mga sympathizers. Ang ginawang pag-atake ng US at UK sa Sanaa ay isang parte lamang ng maraming military operations na ilulunsad ng superpowers laban sa Houthi. Marami pang Houthi bases ang natitira at patuloy rin na dumarami ang mga recruits ng militanteng grupo. Sa katunayan, dahil sa pagkamatay ng mga tinuturing na martir sa Gaza, inaasahan na dodoble pa ang bilang ng Houthi movement sa Yemen. Bukod sa pag-atake sa Sanaa, tinarget din ng US at UK ang mga Houthi positions sa Hodeidah province. Importante ang posisyon ng mga militante sa Hodeidah dahil ang lugar ay kilala bilang isa sa mga resupply points ng Houthis para sa ambush operations at rocket launching platforms. Alam din ng mga strategists ng US Central Command na posibleng magkaroon ng dagdag na Houthi reinforcements sa Hodeidah province at mga karatig na lugar. Ngunit handa rin naman ang Houthis na ipakita ang kanilang pangil. Pagkatapos ng military strikes sa Sanaa at Hodeidah, gumanti ang Houthis sa pamamagitan ng missile strikes laban sa isang US ship. Ang barkong tinarget ng mga Houthis ay naglalayag sa Red Sea. Nakatanggap ito ng 2 missile strikes. Mabuti na lamang at walang naitalang casualties. Ang barko ay pinaniniwala ang pag-aari ng Star Bulk Carriers Group, isang kumpanyang nakalista sa Estados Unidos. Mabilis na dumiretso sa pinakamalapit na port ang barko ng Star Bulk Carriers para maayos ang mga pinsalang natanggap nito. Ang bagong pag-atake ng Houthis sa shipping lines ay isang senyales na hindi uurong ang grupo sa layunin nitong maghasik ng lagim sa Red Sea. Napapansin ngayon ng mga military strategists na bumabagal na ang pattern ng missile attacks ng Houthi rebels. Hindi pa rin tumitigil ang pag-atake pero hindi na rin madalas na matamaan ang mga naglalakbay na barko sa Red Sea. May ilang anggulong pinag-aaralan ang mga eksperto tungkol dito. Unang anggulo, nagkakaroon na ng epekto ang malawakang military strikes na nilunsad ng US at UK. Maraming missile launching platforms na ang nawasak at kailangan ng panahon bago mabuo ang mga platforms na ito. Ikalawang anggulo, nagpaplano ang Houthi movement na humanap ng mga bagong targets, tulad ng military bases at civilian infrastructure. Ang pagbabago ng stratehiya ay parte ng unconventional warfare na laging ginagawa ng Houthis at ng iba pang militanteng grupo tulad ng Hamas at Hezbollah. Ang ikatlong anggulo naman ay may aspektong politikal. Posibleng nakatanggap ng direktiba ang Houthis na ibahin ang kanilang mga target o bawasan ang missile at drone strikes sa Red Sea. Kumalat naman ang balita ngayon na umuurong na ang ibang militanteng Houthis mula sa mga coastal positions sa Yemen. Senyales na kaya ito na natatakot na ang Houthi rebels sa gagawing paghihiganti ng US? O hindi naman kaya alam ng Houthis na magkakaroon ng ground invasion kapag mas lumubha ang tensyon sa Red Sea? Kada araw ng pagpapalitan ng atake ng Houthis at US, tumataas ang tsansa ng ground invasion sa Yemen. Kung tutuusin, nakahanda na ang US military sa invasion, mahigit 2,000 sundalo ang pwedeng ma-deploy sa Yemen sa tulong ng Dwight Eisenhower Carrier Strike Group. May mga impormasyon din kumalat tungkol sa mga karagdagang US warships na pumalaot sa Red Sea. Alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Iraq at Syria. Gumanti ang US military sa mga Iranian-backed proxy groups sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na airstrikes.
Ang mga pag-atake ay pinaghalong manned at unmanned operations na kinabibilangan ng Apache bombers at mga heavy ordnance B-1 bombers na lumipad pagaling Amerika. Gumamit ng precision munitions ang US military upang pulbusin ang maraming targets tulad ng storage depots, weapon factories, laboratories, radar installations at intelligence centers. Napansin naman ng mga US strategists na advanced na ang teknolohiya ng mga proxy groups sa Iraq at Syria. Ang nakikitang dahilan rito ay ang walang humpay na suporta mula sa mga bansang kumakalaban sa Western influence tulad ng Iran at Russia. Pinahiwatig naman ng kampo ng Iraq na hindi nila ititigil ang pagganti laban sa mga US soldiers. Maging ang proxy group na Harakat al-Nujaba ay nagpahiwatig na aatakihin rin nila ang mga US soldiers na nakabase sa iba't ibang lokasyon. Maraming militanteng grupo ang tumutuligsa sa Estados Unidos sa Iraq. Ang mga grupong ito ay sakop ng tinatawag na Islamic Resistance at lahat sila'y suportado ng Iran. Kasabay na sinusuportahan ng Iran ang Axis of Resistance, ang koalisyon na binubuo ng Hamas, Houthis at Hezbollah. Tinatayang lampas 150 atake ang natanggap ng mga US base sa Iran simula nang sumiklab ang giyera ng Israel laban sa Hamas. Alam ng mga US strategists na dodoble pa ang bilang ng mga pag-ataking ito dahil lumakas palalo ang loob at military power ng mga militanteng grupo. Alam naman ng Estados Unidos na dapat pigilan ang Iran na makakuha ng karagdagang resources at teknolohiya mula sa ibang bansa. Noong Biyernes lang, ang US Treasury ay nagpataw ng mga bagong parusa sa isang grupo ng mga kumpanya sa Hong Kong at Iran. Inakusahan ng US na tumutulong sa Iran ang mga kumpanya sa pamamagitan ng pagkuha ng teknolohiya para gumawa ng ballistic weapons at unmanned drones. Kasunod nito, pinatawan ng US ang 6 na opisyal ng Iran ng mga parusa tungkol sa cyber attacks laban sa infrastruktura ng US at mga kaalyado nito. Dito pa lalong nalaman ng US covert officials na malalim talaga ang network ng Iran pagdating sa teknolohiya at underground support. Hindi na maitatanggi na dumoble pa ang bilang ng mga kalaban ng US. May mga eksperto na naniniwala na lumulubog ang US, lalo na ang US Navy, sa disyerto ng Middle East. Sa katunayan, ang US ay may isang epektibong option para kalabanin ang mga militanteng Houthis sa Yemen. Ang option na ito ay ang walang tigil na military strike at malawakang full-power offensive. Ngunit ang mahabang kampanya ng mga naval strike at operations laban sa Houthis na ngayon ay buong tapang na pinahayag ng Biden administration ay hindi makakabuti sa mahabang panahon. Nangangahulugan na ang US military at US Navy ay patuloy na lulubog sa disyerto ng Middle East at mababawasan ang atensyon ng superpower sa Pacific at iba pang kritikal na lokasyon. Dahil sa walang tigil na missile strikes at drone strikes ng Houthis sa Red Sea, nagpakawala ng maraming Tomahawk cruise missiles at rockets ang US Navy mula sa USS Eisenhower. 2 linggo na itong ginagawa ng US Navy sa ilalim ng disiplina ng Operation Poseidon Archer. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang Biden administration ay gumuguhit na ng mas matindi pang plano. Ito ay upang tuluyan ng tapusin ang paghahari ng mga Houthis sa Red Sea. Dumagdag pa sa problema ng US ang nangyayari sa silangan kung saan walang humpay na rin ang mga operasyon ng Islamic Resistance. Kung ating iisipin, hindi na talaga makakaurong ang US sa dedikasyon nito sa Middle East. Dahil kapag umurong ang US, makakausad ang mga militante at mabibigyan din ng pagkakataon na kumalat ang impluensya ng Iran, Russia at China. Bakit dapat tumakbo ang mga Houthis palayo sa higanting USS Eisenhower? Kasi nga naman, parang metal na halimaw ang Eisenhower na napapalibutan pa ng maraming barko na parang mga metal na halimaw rin. Ang USS Dwight Eisenhower ay isang nuclear-powered aircraft carrier. Ang 5,000 mandaragat at troops na laman ng Eisenhower at mga strike aircraft ay handang makipagbarilan sa mga kalaban at handa rin silang dumepensa kahit na anumang oras. Sa kahit na anong geopolitical crisis,
hinahanap palagi ng Pangulo ng US ang kasalukuyang lokasyon ng Eisenhower. At sa nakalipas na 2 dekada, lalo na sa buong malawakang Global War on Terror, laging namamataan ang Eisenhower sa Middle East. Binabantayan ng US Central Command ang paglalakbay at mga operasyon ng Eisenhower upang siguruhin na lagi itong nakasuporta sa mga operasyon ng US Army. Kung noon pa man ay nakalatag na talaga ang Eisenhower, masasabi kaya natin na alam ng US na lulubog sa matinding kaguluhan ang Middle East? Ang pagiging handa ng US ay isa nga bang bahagi ng galaw ng superpower para magpakalat ng impluwensya? Walang nakakasiguro, pero alam ng maraming eksperto na ang mga superpowers ang makikinabang sa kung anuman ang mangyari sa Middle East. Ano naman ang mga problemang pwedeng harapin ng US Navy sa operasyon nito sa Red Sea? Ang operasyon sa Red Sea ay nagpahirap sa US Navy dahilan upang kulangin ang mga tropang dinedeploy sa karagatan. Naging doble rin ang haba ng oras ng deployment ng mga tropa, kaya mas pagod ang mga sundalo at mandaragat ng US Navy ngayon. Ang overstretching ng US Navy ay nagdulot ng aksidente noong 2017, kung saan isang Navy destroyer ang bumangga sa isang civilian ship. 17 marino ang namatay sa aksidente at tinuturing na manpower error ang naging dahilan. Ang isang signipikong ulat tungkol sa banggaan ay nagpapahiwatig na ang pahinga at pagsasanay ng mga mandaragat ay isinakripisyo para sa operasyon ng US Navy. Sa kasalukuyan, dinoble ng US Navy officials ang rotations ng mga mandaragat para mabigyan ng pansin ang kanilang pagpapahinga at training. Makakatulong rin ang maayos na rotations para siguruhin na alerto palagi ang mga magigiting na operatiba ng US Navy. Dumako naman tayo sa mainit na tensyon sa Gaza. Hindi bababa sa 67 na Palestinians ang napatay sa ginawang pag-atake ng Israel sa Rafah kamakailan lamang. Ayon sa field reports, nagsagawa ng mabilisang operasyon ang mga operatiba ng IDF upang iligtas ang 2 bihag sa Shabura, Rafah. Nag-warning naman ang Hamas na papalubhain lamang ng Israel ang sitwasyon kapag pinagpatuloy nito ang opensiba sa Rafah. Wala pang kasiguruhan kung uurong ang IDF sa Rafah, pero kumbinsido ang mga strategists na patuloy pa ring dadanak ang dugo sa lugar. Ito ang posibleng sumira sa peace talk negotiations na nilalatag ng US. Sumusobra na ba ang Israel sa mga pag-atake nito? Maraming mga bansa at international groups ang naalarma sa posibilidad na pag-atake ng Israel sa Rafah. Alam ng mga international groups na lumikas ang maraming Palestinians sa Rafah crossing, kaya malaki rin ang tsansa na maipit sila sa lumalaking digmaan. Pinahayag din ng Hamas na 3 hostages ang namatay dahil sa walang tigil na bombardments at military strikes ng IDF. Kasabay ng umiinit na sitwasyon sa Rafah, inamin naman ng Hezbollah na naglunsad ito ng bagong atake laban sa Israel. Ang mga pag-atake ay nagdulot lamang ng maliit na pinsala, pero inaasahan na gaganti ang Israel dito gamit ang matinding aerial bombardment o artillery strikes. Dumagdag pa sa tensyon ang lumalalang humanitarian crisis sa Gaza. Hindi makarating sa Gaza ang mga relief convoys dahil sa ginagawang pag-atake ng Houthis. Mabagal rin ang pag-usad ng mga convoy sa Gaza dahil sa matinding airstrikes ng Israel at mga ambush operations ng Hamas. Wala namang ibang ruta ang relief convoys dahil sa mga operasyon ng militanteng Hezbollah. Samantala, nagpahayag ng opinyon ang hari ng Jordan na si King Abdullah tungkol sa posibilidad ng opensiba sa Rafah. Ayon kay Abdullah, sa pakikipagpulong niya kay Biden, labis na pinsala na ang nangyari sa Gaza at mas lulubha pa ito kapag sumabog ang kaguluhan sa Rafah. Pinahayag ng hari ng Jordan na mahigit 100 Palestinian ang napatay, nasugatan o nawawala sa Gaza at ang operasyon sa Rafah ay walang maidudulot kundi mas malaking sakuna. Naniniwala rin si Abdullah na kailangang magkaroon ng pangmatagalang tigil putukan at mga panibagong operasyon na magdadala ng karagdagang tulong sa Gaza. Para kay Abdullah, importante rin ang tungkulin ng United Nations Relief and Works Agency
upang makagawa ng daan para sa humanitarian aid sa Gaza at sa iba pang apektadong lugar. Nananawagan si Abdullah sa buong mundo na huwag baliwalain ang ginagawa ng Israel sa Gaza at West Bank. Ayon kay Abdullah, ang paglawak ng mga Israeli settlements ay nagdudulot ng matinding galit sa puso ng mga Palestino na animoy nababawasan ng karapatan. Kaya naman dumarami ang mga recruits ng mga militanteng grupo. Hindi naman nagpahayag ng opinyon si Abdullah tungkol sa mga militanteng grupong kumikilos sa Jordan. May mga kumalat na haka-haka na nagiging daan ng Jordan para sa ibang mga proxy groups. Subalit wala pang mabigat na pruweba tungkol dito. Mukhang magkakaroon na naman ng panibagong kabanata ang kaguluhan sa Middle East. Mula sa pag-atras ng ibang mga militanteng Houthi sa Yemen hanggang sa pagsiklab ng bagong operasyon sa Rafah, hindi na maitatanggi ang paglubha ng sitwasyon. Wala rin namang sinyalis na hihinto ang buong suporta ng Iran sa mga militanteng grupo. Tuloy lang ang pakikipaglaban at tuloy lang ang walang humpay na missile strikes mula sa iba't ibang kampo o paksyon.